gumawa ka ng content o mag-vlog ka kung may plano kang magnegosyo o kaya naman meron ka ng negosyo. Hey, what's up mga kabulkit? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso. At 9 na taon na rin po akong nagmamay-ari ng isang vulcanizing business. Ginawa ko po ang topic na to, pagpasensya nyo ng boses ko medyo kagagaling ko lang sa trangkaso. Ginawa ko po ang video ito base na rin sa karanasan ko. Karanasan ko tungkol sa paggawa ng content. Kaya tapusin nyo ang video ito, baka sakali makatulong din to sa inyo. Pero bago ko simulan ang ating topic tungkol sa paggawa ng content, kwentuhan ko muna kayo. Nung time na naadik ako sa YouTube, kapapanood ng kung ano-anong mga content dyan, naisipan ko rin na gumawa. Naisip ko kasi ng time na yon, lahat naman tayo mamamatay. Pero itong internet, itong YouTube, itong Facebook, hindi na siguro ito mamamatay o mawawala pa. Kaya naisip ko noon, magkakapamilya ako. Magkakaanak, magkakaapo. Sakali man ka ako na hindi nila ako maabutan pa, pwede silang mag-search dito at hanapin nila ako. Tulad ng mga apo ko o susunod pang henerasyon ko. At least may makikita silang kupal na lolo nila o pinanggalingan nila na vlogger din kuno. Yun talaga ang pinakang gusto ko lang makita talaga dito sa YouTube. Yun nga, 2018 mga kabulkit, nagsimula akong maggawa ng sarili kong account dyan sa YouTube. At nag-upload na din ako ng mga videos ko tungkol dun sa mga travel vlog namin ng tropa ko, sa mga alaga kong baboy, mga native na baboy, at kung ano-ano pa. At yun nga, na-monetize po ako dyan. At dumating din yung time na sumahod ako. Sa pagkakatanda ko, mahigit din 5,000. Pero ilang taon po ang dumaan kasi hindi naman talaga ako consistent na vlogger o yung panay-panay ang upload. Hindi po ganon. Pag sinipag lang ako o may mga time lang akong sobrahan, nakakapag-edit talaga ako. Hanggang sa dyan din sa YouTube, nakakita ako ng isang vlogger na kung saan malaki ang naging impact sa akin. Ang vlogger na yan, walang iba, si Kasosyong Arvin Urubia. Kung hindi nyo pa siya kilala, panoorin nyo siya sa YouTube, sa Facebook, kasi magaling yan. Idol ko yan. At dahil dun sa isang content niya tungkol sa core gift, dapat daw mag-focus lang tayo sa kung anong core gift natin. Kumbaga, yung isa pang salitang niche, hindi pwedeng halo-halo ang ginagawang content. May algorithm ata yan. Di basta ganyan, mga kabulkit. Sabi dun sa vlog, pumili ng isang topic lang na gagawin mong content. Kung travel, travel ka lang. Kung comedy, comedy ka lang. Kung business, business ka lang din. Yun. Madami nga akong kino-content kung ano-ano lang yun. Kaya naisipan ko na, teka, tama nga naman. Namamasdan ko kasi dun sa mga ibang content creator, nakapokus sila sa isa lang na topic. Kaya ako naman, ang ginawa ko, nag-focus na lang ako dito sa vulcanizing vlog. Kasi nga, dyan ako magaling. Dyan ako maraming alam. At sigurado, madaming makaka-relate dyan. Nakapwa ko din vulcanizer o tireman. Kaya sabi ko, dito na lang ako magpo-focus. Kaya taong 2023, gumawa ako ng Facebook page. Kasi base dun sa napanood kong vlog, mas maigi daw na page ang gamitin, hindi yung mismong account mo. Kaya ayun. At gumawa rin ako ng groups. At yun ang Vulcanizing Group of the Philippines para community sa mga katulad kong vulcanizer. Mga kapwa ko kabulkit. At eto na ngayon. Taong 2023, dire-diretso akong
gumagawa ng mga content ko tungkol sa vulcanizing life ko hanggang ngayon. At halos magdadalawang taon na din, meron na din akong 52K follower. Kaya nagpapasalamat akong lubos sa inyo mga kabulkit at dahil sinusuportahan nyo ako. At last December nga, sinuwerte akong makasahod ng 60,000 diyan sa Facebook Reels. Kaya masayang-masaya ako ng time na yon na di ko naman talaga akalain na kikita ako ng ganong kalaki. Samantalang sa YouTube, yung sahod ko mababa. Pero okay lang din yun kasi nga hindi ko naman talaga iniisip yung sahod. Kasi alam ko na parang sa akin, libangan tong pag-content. Na-realize ko na may magandang epekto pala yung pagko-content ko. Dahil dun sa isa kong vlog tungkol dun sa panikwat. Itong panikwat na to, na isipan ko lang i-vlog. Kasi sabi ko, may nagpagawa kasi sa akin. I-vlog ko na rin lang kaya ito. Pero hindi ko akalain na ito pala magiging sideline business ko. Kasi ang akala ko noon, yung mga kapwa kabulkit natin, magaganda ang mga panikwat. Akala ko nga, yung panikwat ko, pare-pareho lang kami. Pero hindi pala. Kaya nung kinontent ko tong panikwat na to, dun pa lang sa pagka-upload ko, wala pa nga 5 minuto, marami nang nag-message sa akin, nag-PM sa akin na, Idol, magkano yung panikwat mo? Sabi ko, ganito yung presyo kasi medyo may kamahalan siya, 780 pesos. Kasi nga, mulye yun. At pinapapanday pa namin. Doon, biglang boom. Maraming bumili. Marami talagang bumili mga kabulkit. At sigurado kung nanonood ka ngayon, baka isa ka doon sa bumili. Kasi, ewan ko ba bakit ganun na lang kung bakit ganun lang bumenta yung aking mga panikwat. Kahit nga mga hindi nag-vulcanizer, bumili. Pang sarili daw nila. Kasi yung nabibili nila online, nababaluktot. Kaya ang ginawa ko naman ng mga sumunod kong vlog, ang pinangako ko, kapag itong panikwat na binili nyo sa akin, na baluktot, ibabalik ko ang bayad. Yun lang po ang naging warranty ko. Kasi naniniwala ako na hindi yun mababaluktot dahil yung amin ng mismong panikwat, hindi na mabaluktot. Kahit sobrang tigas ng gulong na sisikwatin. At isa pa, yung materyales na ginamit doon, mulye. Mapuputol na lang yun, pero hindi yun mababaluktot. Kaya, ako naman, masayang-masaya ako kasi maraming ang umorder at naniwala dun sa produkto ko. At naging sideline business ko siya. Pero hindi naman masyadong kalakihan ang kita doon kasi nga binibili pa yung mulye at mahal na din ang bayad sa pandayan. Ngayon, paano ko nga ba ito nasabing dapat kang mag-content kung magne-negosyo ka? Eto mga kabulkit, kung magsisimula ka, halimbawa ng isa ring vulcanizing business, at syempre, hindi ka pa kilala dyan sa lugar mo. Ngayon, para makilala ka, simple lang. Katulad dito, gumawa ka ng content. Tinatayo pa lang yung shop mo, o ginagawa pa lang, gumawa ka ng content. Ipaalam mo na sa mga tao dyan sa lugar nyo, sa pamamagitan ng marami na bang groups ngayon, mga Facebook group, na dyan lang sa group sa bayan nyo, merong group dyan, sumali ka dyan. At dyan ka mag-share na, halimbawa ganito, o mga kababayan, kung sakali kayo ay maplatan, eto, may binubuo akong vulcanizing business. Sakali man, na maplatan kayo, puntahan nyo lang ako dito kasi ito, malapit nang magbukas. Ilang araw na lang, magbubukas na itong ating vulcanizing shop. Ganon. Di ba? Malaki na tulong para makilala ka agad ng mga tao dyan sa lugar mo.
Basta lahat ng gagawin mo dun sa negosyo mo, kailangan mong i-vlog para yung mga tao aware sila, kaya dapat consistent din yung pagbablog mo. Kasi nga ako kung hindi ko blinag yung aking panikwat, hindi ko magiging negosyo yun. Walang bibili nun kasi nga hindi ko ginawa ng vlog. Hindi ko sana nalaman na yung mga kapwa ko kabulkit, hindi pala kagandahan yung mga panikwat at hirap silang magsikwat dahil nababaluktot nga. Isipin nyo naman, bakit nga ba yung malaking kumpanya, malaking brand ng negosyo, kahit kilalang kilala na, pero nagko-content pa rin? Tingnan nyo yan sa TV sa cellphone, sa TV, yung Jollibee, yung McDo. Kahit nga ultimo nga yung toothpaste, 'di ba? Lagi nating nakikita yan sa TV, sa cellphone, pag may mga ads diyan, andyan sila. Kahit ang tatagal na nilang brand, pero patuloy pa rin silang gumagawa ng content, ng video tungkol sa negosyo nila. Tayo pa kayang meron na negosyo at balak kong magsimula, malaking tulong itong paggawa ng content. Yung magtataho nga, pansin nyo, yung dumadaan sa inyo, di ba? Sigaw siya ng sigaw. Taho, taho. Wala siyang pake kung bibili ka o hindi. Basta ang gusto niya, malaman nyo ng mga taong madadaanan niya na ang paninda niya taho. Nagtitinda siyang taho. Di ba? Content yun Nag-a-add siya, nagkasabi siya. Kaya, malaking bagay itong content creation. Pansin nyo naman mga kabulkit yung mga nakabili sa akin ng mga produkto, tulad na lang ng panikwat. Kung hindi ako nagagawa ng content doon, mula sa pagpanday, mula sa pagbili ko ng muli sa junk shop, hindi kayo maniniwala na gumagawa talaga ako ng panikwat. O, di ba? Dahil lang yun sa paggawa ko ng vlog. Kaya, bumili kayo dahil alam nyo na legit ako. Na legit talaga yung mga panikwat ko. Tingin ko yung content ngayon ang labanan, ang totoong labanan, content creation. Hindi tayo makikilala yung ating produkto kung hindi tayo gagawa ng content. Kaya, sana maintindihan nyo tong pinupunto ko. Na kung magsisimula kayo o may negosyo na kayo ngayon at hirap kayo paano i-market yung negosyo, yung produkto nyo o yung negosyo nyo, tingin ko, ito ang solusyon para mabilis kayong makilala. Gumawa kayo ng sarili nyong content. Yun po yun. Siya nga pala mga kabulkit, kung wala pa kayong nasasaliang grupo o community, iniimbitahan kita na sumali dyan sa binuo kong grupo, Vulcanizing Group of the Philippines. Ginawa ko yan para makatulong sa mga kapwa natin kabulkit na may planong magnegosyo o meron na. Kasi marami dyan mga kapwa kabulkit natin na nagbabahagi ng kanilang kaalaman o mga technique sa pagbubulkanize. At sana kapag sumali kayo dyan, mag-share din kayo ng inyong kaalaman. Kasi naniniwala ako mga kabulkit na kapag tayong mga kapwa tireman, vulcanizer nagbibigayan ng kaalaman dyan, maiiwasan natin ang pagkalugi ng ating mga negosyo. Yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya mga kabulkit, muli, ako ay mag-iiwan ng kung ayaw mong mahirapan, madumihan, mainitan o pagpawisan, hindi para sa iyo ang negosyong to. Huwag mong kalimutan gumawa ka ng sarili mong content. Okay?